Nako. Bukod sa Disney. May Disney, right? Oo. Ayun. Ano pa? Ang mga Pedro, sa liit na yun. Ay, anong aasahan mong pupuntahan? Paliwanag mo. Magpasabog na agad tayo. Magkano sweldo mo? Hindi na. Mamaya niyo malalaman yan. Durian. Chico. Bayabas o tayo, bayabas. Lanzones na. Pupunta namin ng kaibigan ko rito. Galing siya ng Singapore. Kaklase ko siya, kabatch ko siya. After ng reunion namin, mamimit rin natin siya ngayon. Gusto ko siya tanongin about Singapore. Ano natin ito, bayabas? Ewan ko, basta interested ako sa Singapore. Pakialam ko sa'yo. So yan, ito yung kaibigan natin. Ito po ay engineer sa Singapore. Tara na, pasukin na natin siya. Marami tayong mga bagay na gusto itanong sa kanya because I'm sure a lot of you are also fascinated with Singapore. Not just to visit Singapore because of its beauty, because of its advancement in technology. Diba may mga ganun? Bonggang-bongga yata yung mga buildings, malinis. Maraming masasarap din na food, maraming magagandang pasyalan. Although maliit ito, ay talaga namang sulit na sulit daw ang pamamasyal. Plus, alam kong kagaya ko, ay marami rin kayong mga tanong, paano ba nakakapunta sa Singapore? Magkano ang baga ang sweldo dyan? Malaki nga baga? Patatapang baga ang talagang amo dyan? Or, di ba napalitaan natin nung una, nagkaroon tayo ng konting tako sa Singapore because of Delia Maga and for Contemplation. Di ba Singapore nga ba? Para nagkamali ako. So yun, marami tayong mga itatanong kay paring Marlo. And, yun. Yun lang pala. Let's go. Wala palang daan din eh. Saan nga bagandaan? Marlo. Kapag eri pala yung malaki. Malaki. Nabanggit siya sa akin ito. Malaki po. Nabanggit siya sa akin, on target pala niya mayari ito ay 2026 pa, so utay-utay lang. Sa mag-entrada paring Marlo, ay 2 pinto eh. Hindi lang ako ng pinsan niya ng 2 pinto eh. Hello! Actually, ito yan. Pare! Kakikita lang namin sa araw. So huwag po kayo magkakakalas at marami tayong magkikwentuhan. Diyan lang kayo. Nasabi ko na sa inyo na ang target na 2026. Sabi ko, bakit 2 pinto? Ari bagay para sa... Okay. Baka naman 2 pamilya mo, pare. Hindi pa. Dito ako nakatira ngayon. Ayun. Lilipat ako rito. Yung paupahan ko yun sa carpet ko. May 3rd floor, pare. So yun, hindi pa natatapos. Ang target is September 26. Ay, ibig ko sabihin, kagaya, may mga dumarating, ginagawa ito. Sino nag-asikaso dito? Wala. Ay, tutok sa ano? At ibig sabihin, pag alis mo, ay di, tigil din muna. Di, bukas mag-uumpisa sila. Ibig sabihin, pag alis mo, kailan ka alis mo? Bukas. Thursday. So may kapatid ka na nag-asikaso? No. Ako nagsusupervise from abroad. Ganun. Yung kapatid kong teacher siya, sa kanya ko pinapadala ng pera. Then siya na lang nagpapasaldo every Saturday. Pero yung supervision ng bahay, ako mismo direct. Mga magkano ang budget na bili, na allotted or in-expect? Actually, wala naman akong specific na target. Pero so far, mga 3 million? mahigit na. Ito kasi naka 1.8 ako dati. 8 years ago. Ayun. Itong lupang ito ay, nabili mo matagal na rin? Nabili ko ito ng 2000, nilugan ko ito ng 2008 to 2013. Magkano pang lupa per square meters? Mga 300 lang siguro. Hindi naman, siguro mga 800 siguro. So, ito kasi nilugan ko 5 taon. 2008 to 2013. Ang tanong pare, paano ka nakapunta ng Singapore? Okay, after Saudi Arabia, nag-apply ako empleyado ako ng gobyerno ng Singapore for 11 years, direkta. Paano ka napapunta? May yung parang public works and highway ng Singapore. Pumunta sila rito for interview. Tapos? Pinili kami siguro mga 40 plus ka na. Ano na dito ka? Oh, tumigil na ako ng from Saudi.
kita man swerte. Ikaw talaga yung hahabulin, di ba? Ikaw pa napuntahan dito. Hindi naman, nangyayari sa kanila, nag-advertise sila nag-advertise sila sa Manila Bulletin. Okay. Then, alam mo naman ako tayo, medyo maayos tayo nung nag-aaral. Maganda, ang grades. Tama, oo. Diyos ko, hindi kami nangungupya ng mga math noon. Pagdating na sa mga trigonometry, ay hindi mo na mahahagib na. Siyempre, tataguan ka na ng mga ito. Naaasar na sa iyo. Naakno talaga ako sa math, oy. Actually, kaklase ko pa si Ruel ng 5 taon sa UE. Nagkapats pa pala kayo. Pagka-graduate natin ng high school. Yung Army President batch. Okay. Pagka-graduate namin ng high school, ang dami namin UE. Si Marty, pre-med, zoology. Si Mimin, accountancy. Si Herson Nieto, Di magkakasama pala. engineering din. Ang dami namin UE. Siguro mga 6 kami. Puro UE. Okay, bago tayo pumasok sa bahay mo at naghanda po siya ng pizza, ay Luisa na ako. super Luisa na. ano talaga? Talagang super sulit talaga ang Singapore. Oo, kasi parang pag nagtrabaho kasi sa Singapore, parang hindi ka OFW. Parang pwede mong balansehin na turista ka rin. Depende siguro sa, sa status. Hindi hindi mo naman kailangan gumastos ng malaki. Pwedeng pasyal-pasyal lang eh. Ibig sabihin, treatment ng mga taga ron mismo sa mga Pinoy. Okay, sa Singapore Kasi kasi, mga floor contemplation man din ang hindi, padre. yung isolated Very case. rare. Isolated case. Isolated yun. case, okay. Alam mo nga bakit? Kasi ang Singapore, di ba? May Malay. Kamukha natin. Yun na nga ang bala ko itanong sa iyo. Nalilito ko sa Singapore, merong mukhang Malaysian, merong mukhang Pinoy, merong mukhang Chinese. Ano ba Okay, talaga? ang Singapore kasi, Kaya- siguro ang Singapore ay mga Chinese Singaporean is about 60%. Okay. Then Malay. Minority ang Indian. So yun ang medyo moreno nangingitim. Yes, pareho pa rin natin. Identical. Identical ang kutis, muka. So, pag Indian doon, di rin halatang foreigner kasi may Indian din. Marami rin ako. So, from China also, hindi rin halatang turista dahil may Singaporean Chinese. Magpasabog na agad tayo. Magkano sweldo mo? Hindi na. Mamaya hindi malalaman yan. Ay, tayo din ni pare. Sige. Okay, so itong Marlo pala, pinag-research pa ako kung ano maganda sa akin. Pero mga kaklase natin, lab na lab tayo. So, malaman niya hindi ako masyado sa karne. Pecha na. Tanong pa nga ako kay Mori kung saan kumibili ng pizza. Ako wala. Bro. Ay, tatlo, hindi marinig. At diretso ka din kwentuhan. Sa mis pala ganyan. Mabuka din pare. Dito na fake dito. Okay. Nakalive na pala yan. Oo, ano ba? Kakatalan natin pag meron na nasabi kang kabastusan, hindi tatanggalin natin. Hello. Ito ay magaling. Kasama ito sa honorable. Di ba ga? Nelson. Hindi ba ga? 100 level lang sa atin. Ay hanggang lang ba ganun? Wala akong extra credit. Kahit isa wala. Kasi magaling to. Magaling to. Wala akong extra credit. Kahit anong extra credit wala akong salihan. Kahit isa. Tungkol tayo muna para sa family mo. Ando na ba sila lahat? Yung dalawa. Yung isa lang, yung pangalan. Bango na kami. Yes. Matagal na. Okay. Ayan, nag-iisa ako. Nakalaki ng bahay ka rin. Pero minsan mo, nandito rin sa Pilipinas. Galing Europe. Galing Europe. May sarili pa. Galing Hungary. Next. So, ibig sabihin pare, available. Oo naman, siyempre naman. Pucha. Ayan ang sinasabi ko. Singapore. Ang ganda ng trabaho. Ayos ang sweldo. Pogi, di kasin pa. Saan pa kayo? Direto na. Paano pare, although meron akong hint at meron akong mga information about that, paano mapapaunlad ang ganong kaliit? Anong mga discount ba? Okay, Singapore kasi ito. Primary pa lang ang bata. Binabantay na ng Singapore government. Sa kanila, pag graduate ka ng elementary, meron silang primary school leaving examination. From there on, makikita na ng mga Singapore government kung sino magaling. Babantay na yun hanggang senior, hanggang high school. Tapos, aaralin sa abroad. Then yun ang pinauupo nilang government officials. Hindi political. They don't like politics. Ang style nila ron, ginugulong nila ang magagaling. Then yun ang ginagawa nilang leader. Walang hindi, lahat ko lang. Di ba kilalang-kilala natin si Lee Kuan Yew? Yung mga leadership na yun, yung government na yun, okay din naman. Wala mga controversies. Wala. Okay, ang ibang style nila. Kasi wala naman silang natural resources, trading lang. So, ang observation ko lang to Okay. yung Prime Minister will act as the CEO. Parang korporasyon.
Then yung mga managers, ay yung mga Secretary of Justice, parang sila mga manager, parang ang company. Prime Minister act as the Chief Executive. Then yung mga managers niya, ay yung mga secretary, kaya puro smart ang decision making. Walang politika. Okay, punta tayo ngayon para ito yung gusto ng mga kababayan natin. Maraming gusto magtrabaho sa Singapore dahil nga sa magandang perception. Anong mga may bibigay ka bang idea sa mga anong mga trabaho in demand? Okay, ang pinakamarami ng Pinoy, yung pinakamaraming Pilipina ron ay yung sambahay. Okay, maraming professionals, mostly architects and engineers. May mga accountant na rin. Yung skill lang wala. Kasi ang mura ng skilled workers nila ron from Bangladesh tsaka India ay mga mahalang Pilipinong skilled workers. They will not pay. Ang binabayaran lang nila sa mga skilled ay yung mga mura. Bangladesh, India. They will not hire Filipinos kasi magagaling ang Pinoy. Hindi nila kaya tapatan ng sweldo. No skill ha. Pero yung mura na yun, ay malaki na. Hindi, mura rin talaga. Okay, punta tayo sa pera. Yun yung sinasabi ko eh. Gano'n ang conversion? 42.6. Ang 1,000... Anong pera dyan? 1 Singapore dollar. Singapore dollars is? 42.6. Sa 42 pesos sa isa. Okay. Ang piso? Hindi, isang dollar. 1 Singapore dollar is 42.6 pesos. So kung ang sweldo pala ay $2,000, hindi meron kang 18 something. 85,200. So yung mga siyempre may mga nakakausap pa rin mga Pinoy, Pinays dyan na nasa larangan ng housekeeping. Yun nga, kasambahay. Magkano ka na ng mga minimum? Kung hindi ako nagkakamali ay 742. Something like 30K. Mas malakas ang Hong Kong sa housekeeping. Ayun. Mas malakas yung ng mga nasa Hong Kong. Yes. Hey, hello sa mga taga Hong Kong. Hello. At hello nga pala sa mga taga Singapore. Itong kanyang information na sinasabi, base lamang sa kanya mga naririnig. Hindi ko naman alam exactly, pero observation lang yun. Yung mga mga idea lang. Pagdating para sa mga pasyalan, bukod sa Disney, may Disney, right? Oo. Ayun. Ano pa? Ang mga Pedro, sa liit na yun, ay anong aasahan mong pupuntahan? Paliwanag mo. Pero kasi sila doon island, na talagang pasyalan lang. Yung tinatawag na Sentosa. 10 island yun. Andun na lahat. Universal Studios. Talagang it was catered para lang sa pasyalan. Isang island lang. Andun na lahat. Galing na. Then bukod pa siya, alam mo naman ang night time sa Singapore. Karamihang live doon, Pinoy. From pub to hotel lounge, Pilipinong banda. Ibang klase yung mga Pinoy. Lifestyle mo pare. Morning hanggang gabi. Anong normal? Anong trabaho kasi namin mahaba. May mga trabaho kaming sa gabi lang pwede. Lalo na yung mga roadworks na go close. So, actually, pag ako natutulog na lang ako. Pero na lang kung nakadalawang off ako at 3 days off, makakamasyal pa ako niya. Ayun. Pero yung isa lang, natutulog na lang ako. Pagod na ang katawan. Ayun. So para may idea kayo ng mga nang ginagawa niya sa Singapore, ito po yung kanyang mga pictures. Di ba nakakatuwa at saka nakakaingit? And engineer, kahit pa sa Japan, malalaki talaga yung mga engineer. So, ina-expect na natin na maganda ang sahod ni Pare Koy. And then yun, kaya nga ito, may itong bunga. Tapos dalawa lang ang anak niya. Yung isang anak mo dito ay may asawa na. Wala ka pa yun. Yung nasa Singapore meron na. Oo. Kaklase niya, civil engineer din na pangasawa. Ay di Pinoy din? Oo. Kaklase niya lang yung college. Ayun naman pala. Dito na ba ka nag-college? Sa Maynila na nag-college na. Parehong mabuhay yun.
Pareho. Mapua. Pareho Mapua. Kaya lang yung panganay, medyo member ng band, sa TIP graduate yung pangalan. Yung buso ko magaling. Mapua yun, pero kung laude. Apo, siya. Galing. Galing. So pare, layo muna tayo sa magaganda. Kahit sa Japan naman, di ba lagi magaganda mga karanasan? Anong mga pangit na Okay. sa Singapore? Life Sa sa Singapore. Singapore, Life sa Singapore. Ano mga hindi maganda, hindi mo pwede i-recommenda. Naranasan mo personally, naranasan mga kakilala mo personally. Wala naman. Wala mga nagmamalupit. Wala. Talaga. Kasi sa Singapore, ito ang kakaganda sa Singapore. Yung bang, awa ko, narinig mo na yung word na meritocracy. Everything depends on merit. When you walk there, merit lang talaga. Walang palakasan. Talaga. So, matibay, kumbaga. Meritocracy ang term nila ron. Everything depends on merit. Ang ganda mong trabaho ron. Okay, sa kalinisan, ito yung kilalang pagkakakilala natin. Tama, kilalang pagkakakilala. Sa Singapore na pagka medyo nahuli kang medyo nagdumura or something there, huli ka. Totoo ba? Actually, bawal ang chewing gum sa Singapore. Bawal din pumitas ng bulaklak. Kasi tatapon mo lang. O, ano pa mga bawal dyan? Bawal magtapon ng upos. Mang chicks. Nasa sa'yo yan. Natapon sa sa'yo. Hindi, i-share ko lang yung umakit mali sa Singapore. Bakit ko? Ang unang project sa Singapore is basurahan ng Singapore sa gitna ng dagat. Ang basurahan ng Singapore ay nasa gitna ng dagat. We did it 1996. Paano? How? Okay, dalawang island, pinagdugtong namin, tapos nilagyan namin ng dike na katulad ng sa Manila Bay. 40 meter deep, tapos tambak ng bato. Parang doon sa ibaba, yung seawall, sa kalero. Pero malalim. Parang, actually, first in the world yun. Ewan ko kung meron ng gano'n ulit. Pero first in the So, world. ano yun, kinukuha ng mga dump trucks, mga garbage collectors, Okay, hindi meron pinatapon silang- doon na merong tubong malaking Hindi. iaagos Meron doon. silang pier na pang basura lang. Kinukuha ng mga barge sa dump truck. Saka yung dump truck ng barge. Dinadala doon. Actually, yun lang yata nakita kong basura na gano'n sa buong mundo. Feel ko mga ilang nakarinig yung ganyan. Hindi, kami gumawa nun eh. Talaga. 40 meter deep. Nasa ilalim ng dagat ako. Actually, kaya wala ka sa boses ko dahil dumugong yung tenga ko doon. Nag-try ako mag-dive eh. Ang mga tao namin, 12 divers. Okay, Filipino community, gano'n karami pinay sa Singapore. More or less, mga 200K. Ilan ba population ng Singapore? Ngayon siguro Approximately. mga 6.5 siguro hanggang 7. So, bali lang daw ka na para sa Singapore? I started working in Singapore 96. Pero Patigil 40 years. Patigil-tigil. I'm almost 30 years. Bakit may patigil-tigil na moment? May mga sa amin kasi may mga sitwasyong nananawa ka eh. Sa bagay, Para bang naranasan ko yan. Aminin natin mga Pinoys. para bang burnout ka. Actually, hindi define ng mga, okay, in general ang mga OFW. Kaya nagre-retire at tumitigil. Actually, hindi naman dapat pa tumigil eh. Burnout sila. Akala nila ayaw na nila. Totoo yan. Akala nila ayaw na nila, titigil na. Pagka naman nandito, apply na naman ang trabaho. Natatamaan natin. Hindi lahat. Isa ka lang pare, isang pasada lang na naglalaro saan ang iyong sweldo? 150 to 200 or 80? Of course, hindi ako maniniwala 80 to 100. Saan naglalaro pare ko eh? Hindi ako mangungutang sa'yo, promise. Ulit lang. Hindi tayo, malaya tayo sa mga official na seaman. Pero hindi ka ba chief engineer? Hindi pa, wala naman chief engineer sa amin. Wala ba? Ang chief engineer sa barko lang. Pag nasa ano pala, civil ka na? Civil engineer. Ayun. So, under na pala civil pala. Okay naman, okay naman, nakakapagawa ng bahay. Kaya na, oo. Pero hindi Hindi naman yung yayaman din agad na 250 pataas. Hindi naman ganun. Hindi, matakas naman doon. Ina mo naman. Go tayo sa benefits ng isang nagtatrabaho doon. Medical, security, everything. Security is the best. Safety is the best. Paliwanag. Kasi ang daming bawal doon eh. At saka isang tawag mo lang, at saka yung police visibility doon, walang yan, kahit saan, ikot. So secure ang tao, kahit saan ka na andun. Pero wala nagmamalupit ng mga polis sa kagaya rito na... Wala. Susot ang kasunod.
Ang pulis doon, civil service talaga. Lupit ang batas nila. Kaya nga, di ba kailangan din talaga ng kamay na baka. Tsaka, alam mo, actually, yung discipline nila is because ang daming fine. Ang dami? Fine. Fine. Halimbawa, example, nagtapon ka ng upos na sigarilyo. Nahuli ka ng Environment Agency. Pagbibigyan ka muna. Pangalawa, pagbibigyan ka. Pangatlo, kuhanin ng ano mo, yung IC mo. Lahat kasi doon may ID, national ID. Tubusin mo doon sana mag-fine ka. $300. How much is $300? 12,000 pesos. Laki na. Upos lang, 12,000 pesos, upos lang. Kain kayo. Sino kayo ba dito? Sino lang kakain to? Kain mo to eh. Kain ulit. Ha? Kain ulit. Kain. Okay, so bago po kami maghiwalay, at bago tayo maghiwalay, libutin natin ang kanyang house. House tour tayo. Let's go. Ayos. May ano eh, may kuryente pa lang. Nag-electric pa na tayo eh. Bakit mag-alisin na? Tapos maganda may mga sukero. May sukero. Hindi kasi maintain yung distance ng bintana. Sabagay, hindi nga pala tayo ito. Ang pakialam ko. Ba't naman ang alam? Ito tayo sa kwarto. So ito yung isang room. Ito ideal for... Dito ang tutulog. Ito ang magiging bahay ko. Tulog. Ito na mismo yung magiging. Ito mismo. Okay, so ito na mismo yung magiging ano niya, parang master's bedroom. Yes, correct. Okay, and then may kasuteya. No. It's another unit. Okay. Another unit. So, another unit. Isang floor na lang. Isang floor na lang. Ayokong mahirapan dito, Bert. Yung pananiwang kasi papagawa ng bahay, hirap-hirap. Gusto ko relax lang. Kunti-kunti lang. Kaya tama ka. Ayoko nung nahirapan ako. Tama yun. Nape-pressure ka. Aspetong financial, hindi maluwag, hindi masyado. Hindi ako nape-pressure. Pressured. Kaya utay-utay lang. Ito, Kasi ito sa iyo. ito, living. Ito, bedroom. Ito, kitchen. Ibig sabihin pa naman paupahan to sa iyo ngayon. Asan ang dami Dahil lalagyan ako ng daan doon sa labas. ayun. So, may sarili Independent staircase. Pakunti-kunti lang. At saka, ayaw kong gumamit ng bakal dito kasi malapit sa dagat. Madaling kalawangin. Ganun ba yun? Nahirapan ako maghanap ng kahoy. So, anong gamit dito? Anong pampatibay na rin pagka? Wala Kahoy. tayong alam pa yung nagtatanong. Kahoy? Kahoy lang. I mean, yung tinatawag na truss na patungan ng yero. Mostly ngayon ay bakal. Pero dahil napakalapit sa dagat, West Philippines yan yan eh. Ha? South China Sea, yung pinag-aawayan. Oo, kaya nga, oo. Maghahanap ka tayo ng barko ng inchik din sa Hindi, ang gagawin ko, kaya may ganito. Papansin mo? Kaya merong parang pinakang port floor. Pag nag-gear na ang China at saka Pilipinas, manunood na ako dyan. Halimbawa, nagbababahan na sila, uupo ako dyan. Manunood lang. Kitang-kita na yan. Kita na nga yan. Ay, maganda nga yung ano eh, oh. Ay, bundok din eh. Yan ang ganda dyan. Kasi ang sarap ng hangin dyan, Sir. Amaya ka na utoy, ano gari? Ang sarap ng hangin dyan. Ganda, no? Naunahan ako ito kaya nagpataas ako ng isa eh. Hindi ko na makita yung dagat. Ay, mabuti na nauna siya. Kesa na ako nakataas, bigla niyo tinakpan. Ito mas ano. Dyan lang ang bahay ni Merlinda. Merlin na naman. Kasi yan. Ang magaling sumayaw. Okay yun. So nakita natin ang bahagi ng buhay ni Paring Carlo. Marlo. Nakita rin natin, nakasilip din tayo sa kung anong buhay ang pwede niyong kasahan sa Singapore. Nagkaroon din tayo ng idea tungkol sa mga trabaho, mga construction, mga pasyalan, at kung ano-ano pa. So maraming salamat Paring Marlo. Okay. I'll see you later. So, yun. Kailangan alis mo nga ulit? Luwas na ako ng Webes. Okay. Flight ko ng Friday. Ayun, alright. So, Trabaho na ulit ng Saturday. kailangan kumayod na naman ng para din eh. Unti-unti lang talaga. Okay. So maraming salamat sa inyo lahat. Si Friend Bato sa Haragudo ko sa mas at mabuhay lahat ang Pinoy sa masulok ng world. Dermatology pa more and more and more. Thank you!